nako po, tila hinihikayat po mga kabida, no, ni Senate President Tito Soto ang publiko na magsampa po ng complaint sa Ethics Committee po, ano, dyan sa Senado, mga kabida. Okay? I don't know kung ano po yung gusto kong palabasin po dito ni SP Tito Soto, mga kabida, kung bakit po parang ipinagkanulo po niya, no, mga kabida, ito hong si Senator Bato. Okay? Eto, babasahin ko lang po ito pong balita, no, mga kabida, mula sa ang balita ngayon. SP Soto tila hinihikayat ang publiko na magsampa ng ethics complaint laban kay Senador Bato. Ayan. Eto. Sa gitna ng kontrobersiya sa matagal na pagliban ni Senador Bato de la Rosa sa Senado, tila diretsahang hinikayat ni Senate President Tito Soto ang publiko na mismo ang kumilos at magsampa ng formal na reklamo kung nais nilang papanagutin ang senador. Okay? Ito yung sinabi po ng senador o ni SP Tito Soto, mga kabida, no? Kung merong mga kababayan tayo na gustong tanungin, panagutin ang isang legislator, mag-file sila ng ethics complaint. Ipinaliwanag din ni Soto na walang no work, no pay rule para sa mga senador. Kaya patuloy ang sahod ni Senator Bato kahit hindi ito dumadalo mula noong nag-resume ang session noong November 10. Sa kabila ng kawalan ng komunikasyon mula kay Senator Bato, tiniyak ni Soto na functional pa rin ang opisina nito. Ngunit nananatiling bukas ang Ethics Committee para sa anumang reklamo mula sa publiko. Matatandaang lumutang ang balitang meron ng umanong arrest warrant ang senador mula sa International Criminal Court matapos ibahagi ni Ombudsman Boying Rimulya ang impormasyon sa isang press briefing. So yun po, ano, marami ding nagbash ho, mga kabida, dito ho kay SP Soto kasi parang ipinagkanulo po niya ito hong si Senador Bato, ano, mga kabida. Sa halip po na protektahan niya ito dahil unang-una po threaten yung kanya hong liberty dito, ano, mga kabida, because of doon ho sa napabalitang meron pong issuance po ang International Criminal Court na arrest warrant laban ho sa kanya, mga kabida. Kahit na po nagsalita na po ito hong kanila hong spokesperson, ano, mga kabida, na so far isang kaso pa lang ang kanila hong nililitis po ngayon, mga kabida. Ito hong kaso po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, crimes against humanity, ano, mga kabida. Pero para sa akin po, mga kabida, baka naman po gusto lang talagang maniguro, ano, ni Senador Bato de la Rosa, mga kabida, na hindi ho siya masilat, ano, sa mga otoridad. Kasi po, alam naman po natin, pag totoo yung report na meron pong arrest warrant at aarestuhin po ito hong si Senador Bato de la Rosa, mga kabida, automatic po yan. Idediretso po yan dun ho sa The Hague, ano, sa International Criminal Court. Kagaya ho sa nangyari po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ano, mga kabida. So, dapat, bilang Senate President, ano, mga kabida, ito hong si Senator Tito Soto, dapat understanding ho ito, ano, mga kabida, sa kalagayan ho ni Senator Bato de la Rosa. One time kasi, kung hindi ho ako nagkamali, ano, meron pong binitawan na salita, ito hong si Senate President Tito Soto, ano, na protektahan niya ito. Hindi ho pwedeng arestuhin ito hong si Senator Bato de la Rosa while nasa loob po ng Senado, ano, mga kabida. Okay, pero dito ho sa kanyang ginawa na hinikayat po niya ito hong publiko, ano, na magsampa po ng ethics complaint, ibang usapan po yon, ano, mga kabida. Parang hindi po siya ama, ano, ng Senado sa kanyang ginawa, ano. Diba sa ordinaryong pamilya po, mga kabida, ang ama mismo yung protector sa kanyang mga anak, ano. Pero dito ho sa ginawa po ni Senator Tito Soto, parang wala po yung karakter na yan, ano, mga kabida. Okay? Again, marami hong pumuna, mga kabida, doon ho sa action po ni Tito Soto, ano. Okay? Kung tutuusin po, mga kabida, ano, mas malala pa po yung nangyari ho kay Senator Ping Lacson. Okay? Nung time po na siya po ay pinaghahanap po ng batas, ano, dahil ho sa kanya hong involvement di umano
doon ho sa Dacer Corbito double murder case, ano po, mga kabida. 1,000 hours po yon na wala ito hong si Senator Ping, mga kabida. Meron bang Senate President during that time, ano, na hinikayat niya yung publiko na magsampa po ng kaso against Senator Ping? Meron bang Senate President during that time na ipinagkanulo po itong si Senator Ping? Wala. Okay? Ganun lang po yun eh. Kasi po, naintindihan po ng mga leaders ng Senado during that time, Abida. I think that was way back in 2010, ano? Kasi po, during that time, sitting senator po itong si Senator Lacson. Yung kanyang term kasi, mga kabida, is from 2007 hanggang 2013. Okay, so nasa kaligitnaan po siya, ano, ng kanyang termino during that time, mga kabida. So nagtago po itong si Senator Ping, hindi ho sumipot sa mga pagdinig, hindi ho sumipot sa mga sessions, mga kabida. Pero meron ka bang narinig mula sa kanilang leader? I don't know kung sino yung kanilang Senate President that time. Meron ba tayong narinig, mga kabida, na nagreklamo itong Senate President po nila? Dahil sa hindi ho pagsipot, ano, ni Senator Ping sa mga sessions at saka ho sa kanyang trabaho bilang senador, ano, mga kabida, wala. Ngayon, ilang araw lang po na lumiban itong si Senator Bato de la Rosa, mga kabida, sa mga sessions at mga committee hearings, ano, ganun na po yung asal po, ano, ipinakita po ni Senator Tito Soto, mga kabida, ano, diba? Kung sa panig po yan ni Senator Bato, masasaktan talaga yon, ano, mga kabida. Kasi ang interpretation kasi dyan is ipinagkanulo Parang si Digong, ano, mga kabida. Ipinagkanulo po ng gobyerno po ng Pilipinas doon po sa The Hague. Okay? Kaya andun po siya sa The Hague. Kasi ipinagkanulo po, ano, ng gobyerno, ano, mga kabida. Ito kong si Digong. So, katulad din itong kaso ho ni Senator Bato de la Rosa, mga kapit. Sana intindihin na lang po, ano, ni Senator Tito Soto yung kalagayan po ni Senator Bato. Kasi hindi po ito madali, ano, sa kanya na magtago ho, mga kabida. Okay? Ito hong si Senator Bato. Kasi alam po niya yung repercussion yung consequences po, ano, mga kabida, kung sakali hong mahuli ho siya, ano, sa pamamagitan ho ng arrest warrant mula sa International Criminal Court. And for sure, hindi na talaga ito makakabalik dito sa Pilipinas kung sakali hong ibabiyahe ho siya, mga kabida, doon po sa International Criminal Court. Hanggat hindi ho matapos yung kaso, mananatili ho siya doon. Siguro, sa kanyang panig, naniniguro lang po, mga kabida, na baka naman po masilat po ito hong si Senator Bato at biglang hulihin po ito, mga kabida, kung sakali man po totoo yung information po ni Ombudsman Boying Rimulya na meron na pong inilabas na warrant of arrest. Kaso lang po, yung kanya hong hawak po, mga kabida, unofficial yon. Alright? So, yun lang po yung bagay, mga kabida, no, na hindi ko nagustuhan, ano, kay Senator Tito Soto. Ano, parang hindi po siya ama, ano, ng Senado, mga kabida, sa kanyang ipinakita ko. Ano, hinikayat pa po niya ito kung publiko na magsampa po ng kaso. Para bang inihalintulad ko po siya, no, mga kabida, sa isang ama na yung kanyang anak meron pong kasalanan, ano, tapos yun, ipresenta yung kanyang anak po, mga kabida, sa mga tao. Okay? At sinasabihan po niya yung mga tao, okay, kung sino po yung gustong bumato dito, kung sino po yung gustong bumugbog ho dito, mga kabida, bugbugin nyo na. Parang ganun yung labas po doon, ano, mga kabida. Diba? Hindi po yun maganda, ano, mga kabida. So, yun lang po. Okay? Para sa akin, naintindihan ko po yung ginawa ho ni Bato. Hindi ho basta lang lumiban po, ano, sa kanya hong trabaho, mga kabida. Case-to-case basis po ito ano? Emergency case po, mga kabida. Ito yung ginawa ko ni Senator Bato. Okay? Hindi ho naglakwat siya lang po itong si Bato, ano? Mga kabida. Hindi ho siya sumipot sa mga sessions at even doon ho sa mga pagdinig, kagaya na lang po ng budget hearing po, mga kabida. Dahil namimiligro po yung kanyang liberty, yung kanyang freedom, mga kabida.
Hindi po yung kanyang buhay, kundi yung kanyang liberty, yung kanyang freedom. Kasi po, once na mahuli po siya mga kabida, ng mga otoridad, sigurado pong ang kanyang bagsak po, kulungan doon ho sa The Hague, Netherlands mga kabida. Alright? Sa panig po ni Senator Bato, ipinahayag na po yan niya, mga kabida, na yung kanyang involvement doon ho sa kaso dyan po sa The Hague, sa ICC, gawa-gawa lang po yun, mga kabida, Okay? Kumbaga, political persecution, yung kanya kinakaharap po na kaso ngayon, mga kabida, dyan po sa International Criminal Court. So, yun po, marami lang kasi akong nabasa ng mga negative comments against Senator Tito Sotto. Okay, dun ho sa balita po, mga kabida, ang balita ngayon, patungkol ho sa kanya tila panghihikayat po sa publiko, na kung sino man po yung agrabyado, okay, dito ho sa ginawa po ni Senator Bato de la Rosa na hindi ho nagpapakita po sa Senado po, mga kabida, lumiliban ho sa kanyang trabaho, pwede ho silang magsampa po ng complaint dyan ho sa Ethics Committee dyan sa Senado, mga kabida. Alright? Para ho sa inyo, tama ba ginawa po ni SP Tito Sotto, kay Senator Bato de la Rosa, mga kabida? Na parang hinikayat po niya ang publiko, ang taong bayan, kung sino man po yung agrabyado, pwede ho silang magsampa ng reklamo laban ho kay Senator Bato de la Rosa. Please comment down.